nakakita tayo ng ano na sibuyas. Yun. Yan, tatlong sibuyas. So, nakita natin sa basurahan. Yan, tinanim natin yan. Tsaka yung kasing mga sibuyas, yung mga tinatapon-tapon lang ganyan kapag hindi napatanim. Ano, yan eh, yung dahon, yan eh kapag sumibol. Yung dahon yan eh, ano, malasa. Lasa ng bitchin. Dahon yan. Sinasama ko lang sa, ano, sa, dati hindi ako kumakain ng ano niyan, ng dahon ng mga sibuyas. Yun, dito ko lang natutunan yan sa ibang bansa. Kaya, pati mga dahon na ganyan, mga bawang. Itong mga bawang na yan, ano, tinapon din lang yan eh, nung dati ng mga pagtatanim. Kasi yung ayusin nila yung kailang taniman, pinagbubunot nila yung kailang mga tanim na mga bawang na yan. Tapos nakita ko naman, kaya itinanim ko din, yan, mga bukay na. Ang ganda sa ganyan mga, ano, mga sibuyas bawang. Madali silang buhayin, palibasa yung mga parang sanay sila sa stress yung mga sibuyas bawang, kaya sila ano, maalawang buhayin, ano. Tapos sila ano, napakagaling pang dumahon, yung kagaya na ano yung ano, sibuyas natin to, no? Ayun na, ando ito lalaki ng tao, palibasa ano, malaki rin yung kanyang katawan. Ito nga yan, na limitin lang natin yan sa paso ba. Yan nautay na tumubo. Sibuyas na yan. Napaka ano yan, masarap yan kapag ano, ginagawa ko din, sinasama ko lang doon sa, ano, sa isda. Yung aking sinaing na isda, nilalay ko lang yan sa, ano, sa ibabaw. Kaya ayos na, malasa na. Pati yung ganyan mga, ano, mga talbos ng kamote. Yan o, tamo yung ating tinanim dito na kamote, yan o, nakatayo na yung kanyang mga, ano, mga dahon. Alabasa ngayon, medyo kanina yung kulimlim, hindi masyado ngayon nag-iinit, kaya yan, ayos. Yung palang napatanim natin dito na kuwan, parang ano eh, parang may buong bulaklak na o, kamote ating napatanim doon. Ito yung kaon naman dito natin sa kamote rito, ano, pag inshallah ako magkaroon pa ng isang kamote doon, pag ano, ay may nasuli pala itong ano, yung sitaw, ito, isa dito wala pa sitaw, nasuli dito, may isa na rin sumuloy na sitaw. Meron ngayon yung mga nauna sila sumuloy na sitaw, yun yung ano, mga malalakas sa kanila yung mga sitaw na gano'n, kaya ano, naapaw na sila sa libod. Kaya ang plano ko din dito sa kamote, ano, makapagtanim pa doon ng isa pagka nakaugat na yung ating pinaugat doon. Yan, tapos sila pagsasalubungin. Maganda rin kasi yung ano, yung kamote, gawa yan ng kamote na yan, matibay yan, kaya tumatagal din yung kamote. Basta wag mo lang yung linisin, ano yan, matagal na pala mo papakinabangan yung ano, yung kamote. Kasi yung kamote kasi gapang yan ng gapang yan, gapang yan ng gapang. Tapos kapag ano pa, kagandahan pa niya yung kamote, lumalaman kasi nga yung kamote kapag yung ano, nilinis mo, ano eh, yung mga ugat niya doon sa kuwan eh, ano, nagtutubo yung mga ugat, pati yung mga, yung pagkamit yung ugat yung mga malaki-laki natubo. Kaya hayaan mo lang ulit yun, magkakaroon ka na naman ng ano, ng bagong kamotehan doon. Kaya maganda rin yung ano, yung kamote. Tapos itong mga ano, yung mga Chinese kangkong, ito magatitingin ko nga ulit dito kung may ano, kung may bungat yung Chinese kangkong. Ito yung ating ano eh,
Chinese kangkong dito. Yung iba, pinahinahaya akong bumunga. Oo, yung may bunga isa eh. Oh. Ayun, may bunga isa. Yan. May bungang isa. Tapos yung iba naman, inaano ko lagi, yung aking hinaharvest. Tapos yung mga bunga ng ano, ng kangkong, yan yung aking tinatanim. Kasi plano ko kasi na ano, yung kalatan nito ng ano, ng mga kangkong. Maganda rin kasi yung kangkong kasi di yan, may NPK na yan. NPK, nitrogen, potassium, at saka yung phosphorus, yung ano, yung kangkong. Kaya yung ating mga ano, mga tanim, dapat tinahaluan natin ng mga ganyan, mga kangkong, saka yung mga legumes na para yung ating lupa diyan ay ano, manatiling mataba. Tapos yung ating halamanan dapat laging halo-halo. Kasi kung halimbawa tanim mo lang ay ano, kamote katulad ng ganito, tingnan mo, yung mapanalbusan at siyempre matagal na ulit siya bago makasulo yung ano, yung mga talbos ulit na bago. Kaya kailangan may mga ibang mga gulay, yung katulad ng karto. Di ko halimbawa habang nag-aantay ka doon sa kamote, meron kang maani dito na alugbate, yan katulad ng karto, pwede nang anahin yung alugbate. Tapos ang ganda rin yung alugbate kasi namumunga rin yung alugbate, kita nyo doon sa ilalim mo, ang daming bunga ng ano, ng alugbate. Tapos yung mga alugbate na yan, kaya maganda yan. Kapag yan ang itinanim nyo, yung bunga ng alugbate, maano siya, malalaki ang sibol, malalaki. Kaya maganda rin yung ano ng alugbate. Kaya pag ikaw nakapagtanim ng alugbate, panatilihin mong alugbate, nakalapat yan sa ano, sa lupa para sila makaugat. Yung iba pinabalagan yung alugbate, pero para sa akin dapat ang alugbate hindi yan pinabalagan, panatilihin yung nasa lupa para mas malago siya. Kasi kapag ang alugbate ating binalagan, medyo ng balag, ano siya, yung kang madali siyang natanda. Pero kapag kasi nakalapat sa lupa, hindi siya masyadong tatanda, matagal na kanya pagtanda. Kaya yun ang kagandahan ng kapag ang ano, nakalapat sa lupa yung mga alugbate. Yan katulad nito, ano, ito pwede naman tayong ano, habang nag-aantay ka ng ano, ng kamote, pwede ka naman mag-harvest ng ano, ng kangkong. Kasi habang ikaw rin ay nag-aantay ng ano, ng malunggay, may ma-harvest ka naman na mga ulasiman. Tapos habang ka nag-aantay ng ulasiman, may ma-harvest ka naman kulitis, yan, no? Yan ang isang klase ng kulitis na lumalaki, na siya isang lahi ng amaranth na lumalaki ang kanyang katawan. Tumataas siya ng mga ano, mga isang metro ang taas. Tapos ang dami rin yung naging ano, mamunga. Kaya maganda rin yung kanyang may kulitis tayo din sa ano, sa kagandaan yan, marami siyang bumuto. Tapos yan oh, na ano na nga siya, nag-uumpisa na siya na kuwan. Ilang beses ko na yan lang napapanguha na. Yan gusto mo, yan ay para gawin ano, kang makakuha ka lagi na makakuha ng talbos. Huwag mo hayaan na ganyan yung kuwan, kaya dapat yan harvestin mo agad. Pero tayo naman ngayon eh, parang gusto ko muna na magkaroon siya ng ano, ng binhi. Kasi siya alay makapagdala ko sa Pilipinas. Ganyan. Ayan. Tsaka yung ano, ang gusto ko rin magkaroon yung kulay violet na ano, na amaranth, kulitis. Yan ang mga lahi ng kulitis, para mga higante silang kulitis. Kasi yan lumalaki ang ano, lalaki. Parang kasing lalaki ng hinlalaki yung ano, yung tangkay na yan. Ganyan. Yan lang kaya masyadong hindi nakakuha kasi lagi kong hinaharvestan eh. Pag medyo mahaba na, ngayon hindi ko masyadong harvestan. Kailangan ko kasi ng ano, ng buto na yan. Tsaka yung isang lahi niya na kulay violet yun, lumalaki din yun, lumalaki.
Shala yung aking isang tanim doon na magtuloy siya makakuha tayo ng buto. Ito yung ating palaya rito. Palaya, yan, meron pa tayong palaya, alhamdulillah, yan. Palaya pa tayo diyan. Tapos meron tayong sitaw doon sa ibabaw, yan, may kamote pa. Kaya ito, halo-halo. Halo-halo, habang tayo nag-aantay ng ibang mga gulay, meron naman tayo mga pwedeng maanin ng mga sitaw. Habang tayo nag-aantay pa ng ibang mga gulay, pwede tayo makaanin ng ng palaya. Kaya maganda yung halo-halo. O kaya nitong talbos ng kalabasa, ngayon maganda, may natutunan ako dun sa ibang lahi. Hindi pala dapat mga talbos ang kukuhanin. Dapat yung mga dahon, yung mga murang dahon, para yung talbos niya tuloy-tuloy. Yun ay isa natutunan. Kaya sa ibang lahi, meron din tayong mga natututunan sa ibang lahi. Nakita ninyo, tambak diyan ng diyan natin tinatambak, galing yan doon sa basura, kasi yan ang magiging niyan, natural fertilizer nila diyan. Kasi kapag kayo na-decompose na, ayos na, may magiging mataba ang lupa. Kaya yung mga pinagkukuhaan ko doon ng mga kulites at katabado ng lupa, kasi yung mga dahon-dahon kasi doon mga dahon-dahon doon ng mga puno, yun ang mga na-decompose doon. Kaya naman kataba na yung mga kulites doon. Kaya yan naman ang ginagaya natin dito. Kaya ito sa Shala sa habang panahon siya pataba ng pataba ang lupa rito. Yung palang ating talong dito natakluban na. Kaya kailangan bawasan natin ang dahon itong mga ampalaya para mainitan yung ating talong doon. Yan lang ating gagawin kapag tayo mayroong mga halaman din sa ilalim na natatakluban, bawasan natin yung mga yung mga nakakataklob sa kanya. Yan. Pagka wala kang gulay, pwede mo rin gulayin yung mga tinatanggal mo doon. Yan. Yan, hawa na doon sa ako. Maganda rin kasi yung kung mainitan niyang loob niya para makalaki yung talong. Yan. Ayos na. Kaya ganyan kasi kapag siksikan talaga medyo aalagaan mo rin yung mga halaman mo doon sa ilalim, kasi kapag napabayaan sayang naman. Pero yun naman, kung yun natunaw, okay din, kasi mapapakinabangan dyan naman ng ibang ng halaman, magiging fertilizer kasi siya. Kaya itong ating self-watering iba't iba rin nakatanim dyan. May kamote, mayroong kangkong, may damo, may kibal din dyan. Kibal may bunga siya yan. Pero hayaan na natin para magkaroon siya ng binhi. Dito ang ating kawan, asan yung kamote rito? Ayun, kailangan palang tanggalin natin itong dahon ito. Yan, para mainitan itong yung kamote, kasi gusto ng kamote na lagi siyang nainitan para siya lumaki, tumalbos. So yan, ayos, nainitan na siya.
Yung mga karton, mga magugulang naman ito, kaya pwede ng alsin. Yan. Kita mo kakapal ng mga layak-layak din sa ano, sa ilalim. Yan ang maganda, yan ay magiging ano, magiging fertilizer na yan. Kaya ang ganyan, ang pagka tayo magtatanim, dapat lagi halo-halo. Halo-halo. Tamo, may malunggay tayo dito. Kaso nga lang ating malunggay rated 1. Wala, hindi tayo makaka-harvest dyan sa malunggay at kaba laging kinakain ng uod sa madaling araw. Kaya napakagaling mag-harvest ng ano, ng uod. Talagang ano, hindi makadahon na yung ano ang malunggay. Talagang sinaid ng ano, sinaid. Pero kahit paano naman, ang kagandahan napapakabaga naman ng sitaw at saka yung ano, ang palaya. Nakaharvest na rin tayo diyan, alhamdulillah. Kaya may bunga na naman bago. Sitaw. May bunga rin bago ang ano, ang palaya. Kaya yung kagandahan ito sa ating mga ano, ating mga taniman. Samantala kung kamote lang yung tanim, wala, hindi ka masyadong makaka-harvest. Nakita mo ito, wala pang masyado ulit na tubo kamote. Kaya kailangan talaga ang mga tanim ito, ano, iba't ibang mga tanim. So dito, mayroon na pala tayong maka-harvest na dahon na sibuyas. Kaso may mga gulay na tayo Kaya ano lang yan, meron pa rin doon. Meron na tayong gulay, kaya isang araw naman. Inuuna kasi natin yung mga wild na ano doon. Wild na gulay. Yan, pinawasan ko yan kanina ng ano. Yan, kita mo yung ano, yan ang kulitis, yung amaranth na violet. Siya alay makalaki siya. Para magkaroon siya ng mga bunga. Ayan, gabi natin At paano meron tayong gabi. So buhay na ba yung ating gabi? Titingnan natin kung hanggang saan siya. Kasi kailangan kasi sa gabi matagal din kasi ang ano na yan bago siya makapag-produce ng ano, ng laman. Kaso pagka nagkataon, baka abuti na siya ng ano, ng tag-araw. Hindi pa nakakalaman. Pero ayos lang. Pag naman siya dumami, siya alay makakuha tayo ng ano, ng dahon yan. Para ating magulay ang ano, dahon. Pag gulay ka ng dahon, sasama na rin lang natin sa isda. Yan kasi kalimitan, ginagata yung dahon na yan. Kaya hindi natin igagata. Sama na lang sa isda para madali. Yan may nabunga din dito ng ano, sitaw. Tama, nabunga na yung sitaw. Tapos meron pala ditong ano, meron pala dito, nasa ba yung ayaw siya alay mag-ano siya, magtuloy siya. Kaya ito, hindi pa kasi siya na bunga. Ito kasi na ano nakapon Ito kinapong ko rin dito. Dulo to kinapong ko rin. Nasuli na naman siya ulit ng panibago to. Ayan may suli na naman siya panibago. Kasi hindi na tayo makantay, kaya kinapon na natin. Para sakali na siya magpersang bumunga. Hindi pa siya na hindi pa nabunga. Kaya pinagarsa natin.
ating sitaw dito. Lumago ang ating sitaw dito. Isang puno yan. Dati ilang puno yan eh. Yung iba ay namatay na dahil nung tag-araw hindi sila nakasurvive. Pero itong isang ito nakasurvive yan. Ay siya naglalago. Pero wala pa siya pinapakita na bunga. Ay, antay-antay lang tayo. Itong ating labanos, nakalimot tayo ng labanos. Katapos itinanim natin diyan, yan. Yan, milon no. Milon yan. Pero marami pakwan. Pakwan ito, kalabasa. Sa matang kalabasa ay pagka may wala ng dahon. Sabi kasi natin buto ng kalabasa kaya kalabasa karamihan na ganyan. Dito hindi tayo pwede makapanguha ng alugbati rito dahil kasi ang ating alugbati nagkabukin. Nakapagtanim kasi tayo diyan ng ng munggo. Kaya nangyari, natabunan natin, nagkabukin naman. Pero okay lang, meron na tayong mga gulay pa. Binawasan natin yung mga taong kanina ng mga Kaya medyo maganda na yung mga kuwan, yung mga sumisibol dyan sa ilalim na sinaga. Ito mo, may talong pala roon. May talong pala roon. Kung hindi ko hindi natanggalan ito ng dahon, hindi malalaman na mayroon talong pala roon. Kaya maganda rin yung kang nabibisita lagi yung mga gayan eh. Pagka hindi nabisita siya, sayang naman yung kagandaan eh pang mga talong gaya, mga malalaki, matitibay naman yan, mga yan. Kasi meron daw dati akong talong na siya yung kanlong lang siya, pero hindi siya hindi siya namamatay. Nandun lang siya sa ilalim. Pero nung mamatay na yung mga malalaki, siya naman ngayon biglang lumaki. Napakabilis. Kaya maganda rin kanya yung mayroong mga tanim kaya kahit meron kang malalaki na talong, magtanim ka pa rin kaya mga maliliit para pagka walang ubos ang generation nila. Palagi ka ngayong may talong. Tulad ang palaya natin hanggang ngayon mayroon pa rin natubo. Ayan may tumutubo pang okay number 8. Why mobile ada? Why? Oh. Why ha? Kaya ngayon yung ang ampalaya diyan, inshallah walang ubos ang ampalaya. Kasi may gumagapang na dun sa itaas, mayroon mababago pang natubo. Kaya maganda, may resulta. Ito, patatas naman ito. Patatas yan. Yung mga patatas naman yan yung mga lang natin. Nalimot lang natin doon sa basura. Tapos natin itinanim dyan. Yan, kaya nasibol na. Pero yung patatas rin, matagal din bago sumibol yan. Tagal din. Pero kahit paano, may patatas na tayo na nasibol. Ito mo yung ating medyo may malaki na. Alhamdulillah, may malaki na tayo na na kamatis. Tayo na lang natin silang bumunga. Pagandahan sa atin na itong tanim natin, meron tayong maliliit na kamatis, may malalaking kamatis, mayroon pang balunggay na nasibol dito.
malunggay, meron tayong mais. Ito lang ang pinakamalaki nating mais eh. Ano pa, payatin pa. Pero kahit pa ano, may mais tayo. Alagaan lang natin, eh, may mais tayo na ano. Kailangan kasi natin ng ano, ng binhi. Ng ano, ng mais na yan. Sweet corn kasi yan eh. Sweet corn. Dito, meron din tayong kamatis dito, medyo malaki-laki na. Tsaka dito. Ayan. Ang ating tubo ano eh. Para mahina ang ating tubo. Mahina ang tubo natin. O, ano pala siya? Kailangan maraming mga nitrogen na mapalagay dyan sa, ano, sa tubo. Para sila eh mabilis lumaki. Tubo. Pero agad dati sa tubo na yan, ano, may anak na eh. Yung isa dun may anak na. Yung tubo. Ito pa yung isang tubo. Bago lang lumaki ng ano, ng tubo. Bago lumaki yun. Yun, ito mo yung tubo na ito. Maliit pa. Ilang buwan na yan. Maliit pa. Ang ating malunggay dito, tumigil din ang paglaki eh. Natin alam kung bakit tumigil siya ng paglaki, pero okay lang. Ito yung bloater natin yan. Nandiyan na ang ano, ang inihapa ng bloater natin. Ate may mga ano ko din eh. May mga kuwan. Yung pala yung mga milong. Kaya pala kulang pala sa dilig. Kaya pala hindi sila tubo at saka kailangan matabunan din. Hindi pala sila masyadong natabunan. Kailangan pala matabunan para sumibo. Kaya pala wala nasibol. Kulang pala sa tabon. Ikaw, itong ating kalabasa dito, meron ditong ano, may mga insekto dito yan. Ayan kaya. Kasi nagpapahirap dun sa ano, sa kalabasa. Tapos pag ano yan, hinipo mo yan, umiihi yan na sobrang masibsang amoy ng ihi. Kaya hinahayaan na lang natin diyan yung ano, yung mga insekto na yan. Kaya yung mapansin mo, kalabasa maraming insekto diyan, yung kalabasa natin dito, hinayin siya. Hinayin ang kalabasa rito. Hinayin. Gawa yan ng mga insekto, oh. Yan, oh. Dami nila, oh. Sinisip-sip kasi niya yung mga katas ng ano, ng kalabasa. Kaya yung kalabasa natin diyan, medyo mahina. Pero pabayan na natin yung mga insekto na para makinabang naman siya diyan sa mga insekto diyan. Yung mga insekto makinabang dyan sa mga tanim natin, no? Tingnan mo, kaya hindi na nasulo yung ano, yung mga kuha. Gawa kasi na yan eh. Yan na nagpapahirap yung ganyang mga insekto. Nakakaawa naman patay. Yan o, ganyan o, sinisip nila yung mga katas na yan. Ang binabanatan nila yung ano, yung ibang insekto, mahilig sa mura. Yung mga mura kanyang tinitira. Ito naman, yung mga magulang. Ano, doon sila sa magulang eh, doon sila sinisip-sip ng mga ano.
hayaan natin para tulungan sila. Kahit paano naman, meron naman tayo nakakuha mga paisa-isa ng mga bulaklak. Itong ating ampalaya rito, ayos na. Umaba na. Nandiyan na yung mga ampalaya. Pag ano, dito kakabag yan. Dapat siguro yung ampalaya na yun, ano, mga patira, aray, ano pa lang, kuya lang ano. Ang isa yung kumabag. Meron tayong ano, dalawang mais doon. Ano eh, kita mo. Payat ang ano. Kaya kailangan eh, pagkagan yung payat eh, tulungan natin para siya tumaba. Nandiyan ang mga nitrogen. Yung ibang ginagawa sa gayan, para kuya, bumibili na lang na yung ano, yung kulay puti na abono. Kasi yun, mabilis kasi yun. Kumpara sa gaya mga compost. Mga natural kasi, ano, medyo matagal ang ano. Pero, ano naman, maganda naman sa kalusugan. Kaya, pero kung ikaw eh, ano, yung kamainipin, ay ano eh, ano, bibili ka na lang ng ano eh, ng abono na yung kulay puti. Tapos kapag ka nalagay mo yan sa kaya, ako, bilis yung ano, bilis niya lumaki. Dati ako ano, may maayusan kami dati. Tapos eh, parang mahina. Ano, sabi ng tatay, puli ka ng ano, ng abono. Bumili nga ako ng abono. Tapos eh, pinagdulagyan ko yung ano. Ay, naku, baka 3 araw eh, ano, kita mo na, bumbit ko na agad. Abono. Nakita mo, bilis nga. Pino. Bilis. Kaya yung ano, pagka na mainggan nyo ka talaga dun sa gayo. Pero kung may hindi naman nagmamadali, yan, ganyan nala, yung mga kumpos sa ganyan. Kaya maganda rin yung may alaga ka mga ano, mga hayop. Kaya may mga tanong, kaya. May alaga ka rin mga hayop, diba? Manok, isang kambing. Mga kambing kasi, yun ang iipunin mo yung mga dumi nila. Palagay mo sa ano. Kahit yung rabbit, maganda rin yung rabbit. May rabbit dun sa bahay. Ipunin mo kailang mga dumi. Mga ihi. Yan, pagsamahin mo na yung ano, ihi at saka yung dumi ng rabbit. Tapos ngayon, yun ngayon ang ano, ilalagay mo dun sa iyong halaman. Kapag meron kang halaman na kagaya ng ganyan, ng mais na ganyan, parang siya ano, andap-andap, ayat din ang katawan. Ano, yun ang lalagyan mo ng ano, yung mga dumi ng rabbit. Yung dumi ng rabbit eh, tsaka yung inaano daw nila yun eh. Tawag yung parang kang piniperment pa nila. Tapos pag na-ferment siya, ano yun, ihahalo ngayon yun sa tubig. 1:10 ang ano, ang mixture na yun, mixture. Tapos yun nga, ano, sa Africa nga yan, mga guys, ano pa, binibenta pa na, bibili pa yun, may bumibili rin yung mga farmer. Ako ang bumibili kasi ano nga naman yung mura, pagkatapos ano pa, natural pa. Ngayon naman pagka natural ang ano, ang gamit yung ma-harvest diyan, hindi maganda sa kalusugan. Kaya yun ang kagandahan ng ano, kaya mga ano, mga natural. Kaya dapat pagka tayo maghahalaman, ating gawin ni ano, halo-halo para habang tayo nag-aantay dun sa isa, kalabasa, meron naman tayo ma-harvest na ibang klase halaman. Kaya kailangan iba-iba na kuha ng ating mga talim halo-halo. Tapos ang ating lupa, ayun nga, pataba pa ng pataba.
huwag nga palang kalimutang mag-subscribe tayo sa ating mga kulto at saka mag-follow. Sige, maraming salamat.